Hallelujah! Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa inyong lahat na mga nakatutok sa programang Cheer Up the Word Works program. Pinapakilala ko po sa inyo ang aming kapatid na si Sister, Sige na, aming ikaw po na. kapatid, Sister Lina, at aming po pastor. Sige po. Sige po, ikaw naman magturo sa akin. At sa akin pong harapan, si Pastor Si Philip. Kali, welcome po sa ating pong hello, hi. Hello. Okay, masaya na naman po kami kasi nagkita-kita kami. Di po kami nakapag-practice ng gusto. Nagkita-kita po kami at makakasama po namin muli kayo sa ilang minuto muli na programang ito ng Cheer Up the Word Works. Na ang adhikain po ay madala po sa inyo ang buhay at banal na salita ng Diyos na sigurado kung si Jesus ang tatanungin, sabi nga niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi maglalaho. Alam mo kaibigan, lahat ng problema ay dumating o anuman sakit karamdaman o symptoms na marahil ay dumating sa iyong katawan o sitwasyon o problema, dumarating lang yan para umalis. Kaya lang dumating para umalis. At ngayon po ay narito po muli kami. Ito po muli ang topic natin na nang ako ay tulungan ng Diyos. Tingnan po natin muli ang 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Babasahin ko po sa aking Biblia na aking hawak sa aking po cellphone. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 4 dito sa aking version, ang sabi po, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. So automatic po ang Panginoon sa kanyang mga anak, tayo po'y kanyang pinalalakas sa mga paghihirap na ating dinaraanan. Dahil dumarating talaga yan no? Ang paghihirap na sinasabi rito, hindi lamang pinansyal, maging paghihirap sa katawan. So, symptoms ng mga sakit karamdaman, marahil paghihirap sa isipan dahil nai-stress ka or anxiety or hindi mapagkakatulog, anything na nagpapahirap sa iyo. Ang ginagawa ng Diyos ay palakasin tayo. Sa anong dahilan? Mababasa po natin, itutuloy po ni Sister Mercy, pakibasa simula sa umpisa. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Wow, pareho pala tayo ng version. Woo! Ang ganda ng intention ng Diyos. Sige ikaw, sister. Babasahin ko po sa ikalawang Korinto 1:4. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimigati. Sa pamamagitan ng ng kaaliwan, tinanggap natin sa Kanya. So, automatic po yan, kaibigan, kapatid. Ang Panginoon, magbibigay sa iyo ng kaaliwan sa anumang kapighatian, sa anumang problema, sa anumang pahirap na marahil ay dinaraanan mo. Ang tanging tanong na lang ay kung nadidinig mo o na-appreciate mo yung pag-aliw ng Panginoon sa iyo. So mga makikita natin, hindi lamang kung paano kami inaliw ng Lord, kundi kung paano nila naramdaman yung pag-aliw ng Diyos. Kung paano nila, ng ating dalawang kasama, Sister Mercy at si Sister Lina, kung paano nila naramdaman. Ito po kasi ang madalas problema ng marami. Bago ko po sabihin, ako po ay namamanhik, kaming tatlo po ay namamanhik, na please share. Pakishare nyo po ang atin pong programang ito, nang sa ganun makarating din po sa kanila ang mga mapag-uusapan natin at kumalat po ang katotohanan ng salita ng Diyos na makatutulong sa lahat ng tao. Sa lahat na makasusumpong nito. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Amen. So hindi sinabing hindi nabubuhay sa tinapay ang tao, hindi lamang. Kailangan po natin ng salita ng Diyos. At ngayon pong gabing ito, isa pong mahalaga na maging part ng buhay nyo po, ang ating pong pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Hindi patalinuhan ito, kundi yung paano ba kumilos ang Diyos sa amin na naramdaman po namin at ang tulad nga ng sinabi rito, tinutulungan tayo ng Diyos. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap
para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. So sa pamamagitan po ng mga pagkilos ng Diyos sa aming buhay na i-share po namin sa inyo, supported by the Word of God, maaaliw po o maiibsan o lalakas ang sinumang tao, lalaki man o babae, matanda o bata, na dumaranas po ng matindi o paghihirap na pagsubok sa kanila pong buhay. Amen. So, ngayon po ay unahin natin si Sister Lina. Teka muna, Sister Lina. Gigil ka na kagad eh. Joke. Nais ko lamang po munang batiin din itong mga nasa sa Rodriguez Rizal. I-share ko po sa inyo ito. Shout out ba tawag doon, no? Binabati ko po kayo mga nasa Rodriguez Rizal sa Barrio Balite. Nandun po ako noong isang araw at maganda po ang nangyari. Si Ate Margie, Sister Joy Rojas, Sister Nora Rojas, Sister Nora Kauili, at Sister Jenna Rogando. Magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa programang Cheer Up the Word Works. So ngayon po ay bigyan po natin ang daan kung paano nga ba gumalaw ang Diyos sa iyo at makinabang naman po kami sa pag-aliw ng Diyos na ginawa sa iyo. At please share to us. Hallelujah. Nagpupuri po ako sa Panginoon dahil sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, itong sama-sama namin na pagsishare ng salita ng Diyos. Nito po, ina-share ko rin doon sa mga kapatid. Shout out din. O sige, shout out. Shout out din doon sa kay Yoli Rivera. Yoli Rivera. Hello po, Ate Yoli o Sister Yoli. At saka kay Randy Katanyag. Hello po, Randy Katanyag. Nasa Riyadh po sila. Opo, papadala po ako dyan ng papel. Doon ko po isusulat yung aking Pangalan. pagbati sa inyo. Joke lang. Na size ng aking sapatos pa. Joke po. Purihin po ang Diyos sa buhay po nila dahil nung mag-send ng message, Isend mo sa kanila to, ha? Hello sa inyo. nag-hello po siya. Nung mag-send po ako sa kanila ng message, nagpasalamat po sila sa Diyos. Purihin na pa. Purihin po ang Panginoon dahil siya po dapat ooperahan. Sino doon? Yung si Yoli. Yung Yoli. Hello po, ate. Parang eto, no? Nagpaalam na sa kapatid. Mamamatay na raw siya. Kaya dinala naman ako nung kapatiran natin to, Sister Lucy. Dinala ako doon dahil umiiyak na rin Sister Lucy. Mamamatay na raw po yung kapatid ko. Kaya nang nga po niya, mabasa niya yung mga salita ng Diyos na lagi ko sinesend, nagpasalamat po siya at sinabi niya, salamat Sister Lina dahil sa mga salita ng Diyos na ipinapadala mo sa akin. Hallelujah. Sabi niya ganun. Siya po ay dapat ay maoperahan. Pero dahil nanalig siya sa Diyos, nanampalataya, kaya hindi na rin siya naoperahan at siya inauwi na sa bahay. Tumanggap ng kagalingan. Tumanggap po siya ng kagalingan mula sa Diyos dahil yung kanyang pananampalataya na pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. Naalala mo yung last nating pagtuturo? Nabanggit nga natin, hindi mahalagang ang pinag-uusapan ay about kagalingan. Ang mahalaga ay salita ng Diyos. Naalala niyo yun? Pakibasa niyo po, Sister Mercy. Putulin natin. Proverbs chapter, tama, no? 4 verse 20, no? Oo, Proverbs chapter 4 verse 20. Pakinggan niyo pong mabuti. Ito po nangyari kay Sister, ano? Proverbs chapter 4 verse 20. Sa Tagalog po ay Kawikaan. Yan, chapter 4, simulan po natin sa verse 20. Sige po, Sister Mercy. Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan, kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Wow. No? Sige. Yun ang nangyari sa inyo, eh, no? Kay Sister, ang pangalan nun? Yoli. Yoli. Wow. Yoli Rivera. So, patuloy, no? Patuloy, Sister Yoli, no? Kasi, kapag ang salita ng Diyos nasumpungan mo, kahit anong topic yan, eh.
kahit anong topic yan, automatic, dahil makapangyari ng salita ng Diyos, kapag yan pinakikinggan mo, minemeditate mo, ito raw po ay magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong nito. Ibig sabihin, makakatagpo. Ibig sabihin, yung nagbigay talaga ng oras at panahon, nakatagpo. Ang inyo po mga kaibigan, kapag na-share nyo po ang video ito ngayon, baka masumpungan nila makatagpo sila ng tugmang salita ng Diyos sa kanila. Ito po ang linaw. Hindi po pinag-uusapan dyan kung matanda na o bata pa. Hallelujah. Sister Lina, tuloy nyo po. Sinabi ko sa kanya na basta't magpatuloy ka lang. Ngayon po, sa panahon na ito, siya ay nagpapagaling pa at unti-unti na raw po siya nakakalakad. Hallelujah! Unti-unti Praise na the siya Lord! nakakalakan. Dahil operahan po sana siya, hindi naman siya Operahan dapat saan? Yun po ang parang hindi na siya nakakalakad. Hindi po niya nabanggit kung ano yung operahan sa kanya. Kaya siya pinauwi na ng doktor, ano raw ang operahan sa kanya. Dahil wala namang operahan? Opo. Oh, God, praise the Lord. Continue to receive your healing sa pamamagitan ng patuloy mo ring pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, isa ka na dapat sa nag-share na rin ng bidyong ito. Praise the Lord. Sinabihan ko siya na, lagi ko po siyang dinadalaw sa pamamagitan ng text message. Kinukumusta ko siya, kaya sumasagot naman siya sa akin palagi. Kaya lagi siya nagpupuri sa Diyos at pati yung kanyang mga anak. Salamat po sa mga salita ng Diyos na sinashare niyo sa amin. Hallelujah. Yun po naman may mga pamilya na rin pare-pareho. Kaya ako kinikilabutan. At yung po naman isa, shout out din kay Randy, nasa Riyadh. Oo, yung binanggit mong pangalawa kanina. Oo. Siya po naman ay nasa Riyadh, kanyang mag-ina, dahil kasi yung kanyang ibang anak narito sa Taipei. Tingnan rin kay Sister Mercy. Ganda-ganda ni Sister Mercy. Ay mo, itingnan mo naman Sister Mercy. Na-share ko na nga sa kanya kanina, sabi ko, siya yung kanyang asawa ay laging hinihimatay. Yung asawa ni Randy. Randy, opo, nagsishishore. Oo, si Shu. Yun yung sinishare mo kanina. Opo. Ngayon, humingi siya ng Prayer. panalangin. Ang sabi ko sa kanya, Teka. Nasa ibang bansa yung kausap mo at nasa ibang bansa yung asawa niya. Nasa Pilipinas. Ganun ba? Nandun, magkasama sila. Magkasama sila. O magkasama. Kasi ang plano Pero ikaw, nasa Pilipinas sila nasaan? nasa Riyadh. Nasa Riyadh. Ang Diyos talaga hindi nalilimitahan ng oras. God is not limited by space and even time. Kahit pa magkaiba ng oras yan. Sige po. Sabi po niya sa akin, mahigpit pong humihingi ng panalangin sa inyo. Ibig sabihin, talagang So, nung oras na yun na humihingi ng prayer, nagsisisure. Inaatake ng parang naninigas ba yung mga ganyan? nagbubula ang bibig. Bumubula ang bibig. Eh sabi ko, manalangin tayo yung pamamagitan ng video call. Binidyo call mo talaga, ha? Ito rin si Sister Yoli rin, akin din binidyo call siya para kami mag-pray. Amen. Kaya sa ganung kapamaraanan, ang Diyos kumikilos sa bawat sa atin. Kaya yun, nung kami nagpipray, pati siya, sinabi ko sa kanya na, ang iyong isipan, kalmahin mo, kailangan magkaroon ka ng kapayapaan. Sinasabi ng Lord, Huwag kang mabalisa. Amen. Huwag kang mabalisa. Huwag mo ikabalisa. Ano man ang sitwasyon. Ano man sitwasyon na hindi natin gusto yan eh. Oo. Walang may gusto ng mga sitwasyon na naranasan natin, pero pinayayari ng Diyos dahil may gusto siyang gawin sa bawat sa atin. Basta huwag tayong mabalisa. Sigurado, dala ng demonyo yan eh. Padal talaga yun. Oo. Masakit karamdaman. Walang tao o hindi gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng sakit. Opo. Pero pinapahintulot din niya Okay. para tayo masala Mhm. yung ating pananampalataya sa Kanya. Okay. Salamat po sa Panginoon. Na-share ko bigyan ko siya ng mga, sabi ko, buksan mo ang iyong puso sa iyong asawa. Paano yun? Tanungin mo kung ano ba ang kanyang kadahilanan. Yun ang ibig mo sabihin ng buksan ng puso. Magtanong pa, kung mag-uusap sila. Mag-usap kayo. Lalim nun ha. Kung anong problema. Heart to heart yun ha. Pero ngayon ko lang narinig yun ha. Kung anong problema. Heart to heart talk. Buksan. Okay ha, sige. Buksan mo. Kung natutunan ko yan, ang dami kong girlfriend. Buksan mo ang iyong puso sa iyong asawa. Tanungin mo, bakit anong problema niya.
Ayun. Oh, huwag ka magsasabi na namang problema. Hindi po, Oh. wala nga po. Kaya purihin po ang Panginoon dahil So, nag-usap sila. kami, Oh, hindi. kami hindi pa po. Yun ang advice mo sa kanya. Okay. Pero siya meron ng alam. Okay. Meron na siyang alam doon sa Na parang dinadala, no? na Oh, dinadala. ang Siya problema. man mismo din. Kaya sabi ko, buksan mo rin ang puso mo doon sa asawa mo. Mm-mm. Dahil alam natin, kahit na anong sitwasyon dumarating sa atin, hindi natin gustong lahat yan eh. Oo. Kaya lang, dahil nga doon sa hindi pagkakaintindihan, Mm-mm. dahil doon sa may mga kabigatan, Mm-mm. hindi sila nagkakaintindihan. Pero salamat po sa Panginoon, naging limitado na yung aming pag-uusap sa pamamagitan ng cellphone. Mm-mm. Kaya salamat po sa Panginoon dahil hindi po niya pinababayaan yung mga humihingi sa kanya ng tulong. Kailangan po makikiisa lamang tayo doon sa hinihinga natin ng tulong. Halimbawa, Amen. humingi ng panalangin. Sabi ko, ikaw mismo, mananalangin din sa Diyos. Magkakaisa tayong mananalangin. Para yung kagalingan, yung kapangyarihan ng Diyos ay mag-penetrate doon sa buong pagkatao noong ating inilalapit sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon. Yan, nagkausap po kami ng kanyang asawa. Anong nangyari sa asawa niya ngayon? Ngayon, maayos na po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nagkakausap-usap na po kami Hallelujah. palagi. Kaya nakikipagbiruan na po. Sa Glory. amin. Excuse me. Sa Diyos po. Naalala yung sinabi sa Bible? Kung ano ang maganda, mabuti, kaaya-aya, di ba? Kapuri-puri, yun ikailagay mo sa isipan mo. Filipos 4:7. Yun na hinahanap ko eh. Yata yung 4:8. Hindi ko makita eh. Ayaw magpakita sa akin eh. Pilipos, sige nga po. Tingnan muna natin tong Pilipos. Tama yun eh. I-open mo, no? 8:4:8. Opo, pakibasa nga po sa inyo, Sister Mercy. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Hallelujah. Lagi daw ilagay, no? Anong sabi doon sa unang binasa mo? Bukod Bukod dyan, dyan, mga kapatid, laging ninyong isaisip. Isa-isip. Ang mga bagay na mabuti, kaaya-aya. Kaibigan, kapatid, isa po ito sa dapat nating ginagawa. Sabi mo nga, Sister Lina, no? Huwag kang magugulumihanan. Huwag mababalisa. Huwag kang mababalisa. Kaibigan, ayaw po ng Diyos nun eh. Ang tanong mo, Pastor, paano nga, Sister Lina, Sister Mercy, Pastor, paano ako hindi mababalisa sa bigat ng aking naiisip? Yun na nga po eh. Ang solusyon po ay ito. Pakibasa po ulit, Sister Mercy. Bukod dito, Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. bagay na, ikaw ang maglalagay sa isip mo ng bagay na mabuti, ikaw, kapuri-puri. Ngayon may sinabi dito, bukod dyan eh. Ano yung bukod? May binanggit po kasi verse 6. Verse 6. Ito, nasa verse 8 tayo eh, no? Tingnan mo ang verse 6. Huwag kayong mabalisa Oo. tungkol sa anumang bagay. Tapos, ang sabi doon, bukod dyan, amen, amen, nakuha nyo, huwag kang mababalisa. Ngayon sabi nung iba, hindi nga eh, ang dami kong alaala, ang dami ko iniisip, dami kong problema. Well, so, bukod doon sa huwag kang mabalisa, ano sabi, pakibasa po, Sister Mercy? Bukod dyan, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti Iyon at eh. kapuri-puri. Mabuti, kapuri-puri, Mga bagay na totoo, totoo, marangal. matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Okay, sasabihin ng iba, Pastor, totoo naman eh. nangyayari. Oo, na hirap kami. Okay, nandun na tayo. Totoo. Pero ang tanong, kapuri-puri ba? Hindi siya kapuri-puri, di wag. Kasi maaaring totoo. Pero ang dami nun, di ba? Kung hindi siya totoo man at hindi kapuri-puri, wag. Bukod dyan, sabi, di ba? Ibig sabihin, may binanggit ulit. Nasa verse 8 yan eh, no? Balikan dun sa verse 6, sister. Huwag kayong mabalisa Oh. tungkol sa anumang bagay. Oh. Sa halip, Oh. ay hinging ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At bukod dyan, kinakailangan nilagay sa iyong isip, nakuha nyo? Walang dahilan eh.
At anong sabi sa verse 7, Sister Mercy? Verse 7. Kapag ginawa ninyo ito, Oh! bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. Ayun po eh. Tayo ang inaantay ng Diyos na umaksyon ng may pananalig. Ngunit hindi mo yun magagawa without the Word of God. Kaibigan, the Word works. Amen. Kung ito i-apply mo, keep saying it. Don't stop talking it. Kapag in-apply mo, hindi pwedeng hindi mangyayari yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, the Word of God, sabi ng salita ng Diyos, the Word of God is quick and powerful. Amen. Kaya nga po tayo patuloy na gumagawa nito. Pero ituloy mo na, ano nangyari? Ito na po yung nag-pray kayo. Sabi mo, mag-open, wag mabalisa. Tapos sabi ko sa kanila, Randy, ang gawin mo, O Randy, makinig ka, Randy. habang kung tulog man si Tessa Pangarin, kung tulog man siya, buksan mo ang cellphone mo sa worship. Mhm. Hayaan mong marinig ng kanyang espiritu yung bawat lyrics, yung bawat letra ng salita ng Diyos na pumasok sa kanyang kalooban. Yung magiging paraan para magising yung kanyang puso at ang kanyang espiritu. Isa pa pong bagay, no? Alam, Sister Mercy, ako, pag minsan may pinag-pray o nag-declare, actually, nag-declare na speak healing and health to your body. Sinasabi ko sa kanila na matulog ka, amen, at bukas, sabi mo sa akin kung ano nangyari. Kasi, ang kagalingan po, nag-ooperate habang natutulog ka rin. Adan, nung kunin ng Diyos, nung operahan siya, no? Kinuha ang isang tadyang niya sa kaliwa. Siya'y pinatulog. At naghilom yun nung magising siya, naghilom na yung kanyang sugat at nandun na ang babae na kinuha sa kanya. Amen? Just rest, matulog, kinabukasan, makikita mo, pasalamat ka sa Lord. At minsan po ay unti-unti. Amen? Unti-unti, mararanasan mo ang kumpletong kagalingan. Maging sa iyong isipan. Kunin niyo po yun, Philippians chapter 4, simulan mo sa verse 6 hanggang 8. Verse 8. verse 8. Intindihin mo yun. The word works, kaibigan. At nakarating tayo doon dahil po sa karanasan ni Sister. Na ginamit siya ng Panginoon. Actually, hindi rin niya ma-share yun kung hindi ginamit ng Diyos sa iyong pagtulong sa iyo. No? Meron pa ba? Maganda pa nga po yan, lagi na sila nagdi-devotion na Mag-asawa. pati yung isang anak kasama niya. Purihin ng Panginoon. Nagdi-devotion na, ko kailangan nyo. Kailangan po yan, kaibigan eh. Yung salita ng Diyos ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Kasi pag hindi tayo nagkaroon ng devotion, ng Word of God, ang nangyayari, kahit sa pagkain may devotion tayo, nga lang nakataas ang tuhod, at pag-uusapan yung tungkol sa kapitbahay habang kumakain. So, paltan po natin ito ng Word of God. Word of God. Paltan po natin. Tanong ng iba, saan ako magsisimula? Wala akong alam sa Bible. Well, just attend this Cheer Up the Word Works program. Unti-unti, makikita mo. Hindi man ito weekly, pero kami po yung magkakaroon ng pagkakataon na magtagpo-tagpo, dadalin po namin ang nais ng Lord na salita niya na makarating sa inyo. Kaya masaya kami lagi eh. Kasi ito lang po muli ang aming pagtatagpo-tagpo. Hallelujah. Niwala po ako na ang naghanda sa amin para dito. Okay. Tuloy mo Hinahanda ng Diyos. Okay na siya? Hindi, maganda nangyari. So, ang pamilya nagde-devotion na. Devotion na. At ito naman si Yoli, lagi O yung nang binanggit mo kanina. nag-ano naman siya lagi. Laging pagka may sinesend na message, salamat po sa Diyos, God bless po. Laging ganun kanyang. Ganding-ganda naman ganun tao, no? Na pag sinesendan mo, nagpapasalamat, ano? Hindi yung basta na lang naaayaw. Ang ginagawa ko rin po pati. Halimbawa, maring mga kapatiran, maganda umaga po, visitation po.
Nagpapaalaala po ang Diyos, dahil po pag-araw ng Sabado na. Nagpapaalaala po ang Diyos na sa araw ng bukas ay araw ng pamamahinga. Kung natuloy yung Sabado. Oo, kung natuloy yung Sabado, talagang tuloy-tuloy. Po rin po paano, nangyayari. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Yun po ang aming, amen. Praise the Lord. Tingnan natin, paano naman gumalaw ang Diyos. Ito po yung pagkakaiba ng programang ito. No? Hallelujah. So, Sister Mercy, ikaw naman, ano ang ginawa ng Diyos nung sa panahon na ikaw ay mayroong mabigat na problema, bagamat na-share mo sa amin last na pag-online natin ng Cheer Up, the Word Works program, hanggang sa nabanggit mo kasi yung totoong pagtitinda mo ng isda. Kahit na ikaw ay galing sa napakataas na pwesto, magandang kalagayan sa Baclaran, dahil sa lumipas na taong 20 na actually nagsimula ng 2020 no? Nagsimula ng walang makapagtinda, walang makalabas. So, unti-unting ang naipon. Tingnan niyo po ito, ang kanya pong mga naipon noon sa lahat ng kanyang negosyo, unti-unti pong nasasaid. At nilamangan pa ng ibang taong mapanlamang. No? So, tingnan natin paano ang ginawa. Ibalik mo doon. Balik tayo doon sa 2021. Yan. Year 2021 po. Nung pong panahon na yon, wala na po kaming maibayad po sa pwesto. Kaya, i-give up ko po na po yung sinurrender ko na po yun sa may-ari. Pero nakikita ko po na nababalitaan ko po at nakikita ko po na para po nagbebenta na po sa Baclaran, nag-uumpisa na po, maluwag na po, nag-uumpisa na hong magbenta. Nakiusap po ako doon sa may-ari ng pwesto na kung po pwede ay bigyan ulit pala ako ng isang pwesto at kung makapag-uumpisa kami, doon ako unti-unti maghuhulog doon sa balance na doon sa bayarin ko sa pwesto. Sabi po niya, kailangan bayaran ko muna yung, bago ako makatinda roon, bayaran ko muna daw yung balanse na iniwanan ko. Nagagalit pa siya sa akin dahil hindi ko raw inintindi yung mga paninda ko sa pwesto. Ang ginawa daw niya, pinaakyat niya doon sa boy niya sa bodega. Kinuha doon sa tindahan mo, yung mga paninda mo, Opo. Tapos, iniakit sa isang lalagyan pa uli. Oo, para pong nagmalasakit daw siya. Pero bayarin uli yun. Pero bayarin pong panibago. Okay. Ang kwenta po ay umabot po sa kulang 95,000 po. Kulang 100,000 po lahat. Pero maganda yung sabi mo ron eh. Ano yun? Wala na nga akong, paano yun? Wala na po akong... Pambayad nga dito sa dati. Wala po akong pambayad dun sa balance na 30,000. Nilagyan pa ng panibagong bayarin. Tapos pinagbabayad nyo pa po ako doon sa bodega. Paano na po ako makakapagpatuloy sa hanap buhay niyan. So, talagang diin na diin ka, ha? Opo, Pastor. Pero praise God po, hindi ko po hinayaang ilugmok po ako ng sitwasyon na yun. Bagamat masakit, mahirap po. Pero salamat sa Diyos dahil, yun nga po, ang gabay po ng Diyos nandoon. Ang kalakasan ng Diyos, patuloy kong nararanasan. Bagamat may mga mahihirap po yung mga kinakaharap ko na yun. Isang beses po, yun nga po, dumating po sa time na nagpatuloy na po kami sa tindahan. Sabi ko, ano ba magagawa namin? Sa tindahan, yung Dito nandito po sa nyo. sari-sari So, store. nawala na kayo sa Baclaran nun. Opo, dahil nga po ganun po ang ng may-ari. Nagagalit pa nga po siya sa akin. Sabi ko, ano po ba bayad ko? Ito nga pong kinikita namin sa tindahan. Yun nga lang po pinapaikot namin para ibili po namin ng laman ng laman ng sari-sari store. Pero talaga pong napakabuti ng Diyos dahil ang Diyos po talaga ay patuloy na kumikilos. Hinipo po ng Diyos yung puso ng isang buyer namin na dumating po siya at dahil po chinat ko siya na
Ito na yan, no? Ito na Opo, yung kung ito na po paano yan. kumilos ang Diyos. Opo. Sa gitna ng problemang hindi mo malaman kung paano masusolusyonan. Opo. Ang Diyos ang humuip. Wow, Opo. grabe. Pero ano po, sa May taong kinausap ang Diyos. Kinausap Paano po ang pangyayari nun? Panginoon. Chinat ko po yung, minessage ko po yung buyer ko na yon na nagpagawa sa amin ng maraming pantalo. Nakakaiba po yung tela, hindi po yung katela ng tinitinda po namin sa Baclaran. Marami po siya ipinagawa. Sabi ko po, kung pwede, kunin na ninyo kahit walang bayad. Ginawa yan bago magsimula yung pandemic. Opo, opo. Kung pwede, kunin mo na yung mga pinatahi mo kahit na wala munang bayad. Pag nagbebenta ka na, at kasi buyer na po namin ng ilang taon po yun eh, kaya pinagtitiwala ko po sa kanya. Pag nagbebenta ka na, tsaka mo ako Ang galing ng bayad-bayaran. wisdom ni Lord sa iyo, no? Hindi ka swapangan. Kaya Hallelujah. dumating po siya matapos sa ilang araw, after siguro po after 1 week, dumating po silang mag-asawa. Sabi niya, ate, tuwan-tuwa po ako dun sa text mo dahil kami po, may mabigat din po kaming problema. Wow. Kinuwento po niya yung sitwasyon nila. Anong problema naman nasunugan po daw sila ng, pang 500 square meters po yung lote nilang, nandun yung malaking pwesto ng paninda nilang mga uniforms. Okay. Tapos po yung parang 13 pintong apartment po. Nasunog lahat Nasunog yun? po lahat. Kasabay ng pandemic. Opo. Hindi ko po palagay ko po pandemic din eh. Pero hindi po Grabe. niya kasi sinabi yung eksaktong Okay. Kung kailan. petsa kung kailan. Basta po sabi niya, ate, pareho tayo may pinagdadaanan. Pero sa isang message mo na yon, natuwa kami nung asawa ko dahil meron palang isang magtitiwala sa amin. Kasi may ibebenta nila nang hindi mo sila sisingilin. Opo. At saka walang-wala po, i-wash out po At saka tapos na tapos na yung tela, gawa na. Opo. Ibebenta na lang nila. So makakapagsimula sila. Opo. Ang ganda ng wisdom na binigay ng Lord sa iyo. Kaya tuwan-tuwa po silang mag-asawa dahil doon sa sitwasyon na naranasan nila, naubos yung mga paninda nila sa nasunog, naubos yung marami ning pintong apartment nila, pero eto may isang taong nagmagandang loob. Yun po ang sabi sa akin. Sabi niya, ate, kinuwento ko po sa kanya yung sitwasyon ko. Na, mabigat din ang problema mo. Opo. Sabi nga niya, nag-loan po daw siya. Sabi niya, ate, eto yung makakapagpaluwag sa'yo, mababayaran mo na yung Pwede ba namin malaman kung magkano yung binigay sa iyo? 200,000 po. Wow, binigay lang sa iyo. Inutang niya, ibinigay sa iyo. Opo, niloan po niya, iniabot po niya sa akin. Para daw po Hallelujah. matubos ko po yung mga paninda ko Oo. at yung mga bayarin ko po doon para po makapag-start po ako ng pagtitinda. 2021 yan, ha? 2021 Okay. po. Kaya napakabuti po ng Panginoon talagang. Hindi mo akalain Hindi ko mangyayari. po akalain na hinayaan ko. Kasi naging panat po. Bagamat siyempre po mahirap yung sa mga sitwasyon na yon. Oo. Pero ginawa ko pong panatag ang loob ko. Ayoko pong magulo yung isip at palooban ko dahil hindi naman po magdudulot ng mabuti. Oo. Hindi naman po ako dadalhin sa mabuti kung ako po'y matataranta doon sa mga sitwasyon na yun. Oo. Kaya ang Diyos po ang kumilos. Siya po ang kumilos doon sa mga sitwasyon na yun. Isang bagay pa po, nung makabayad po ako, yun pong isang buyer ko din sa Baclaran, siya po ang nag-alok sa akin na bibigyan daw po ako, siya po ay bibigyan nung may-ari nung isang building, dun din po sa lugar na yon, sa iskinita na yon, ng isang pwesto dun sa baba ng building niya. Malaki ho naman, ako po naisip niya na nangangailangan ng pwesto. Kaya tinawagan ho niya ako at ang sabi sa akin, Mers, kailangan mo pwesto? Sabi ko, oo naman. Alam niyo yan. Sabi niya, ganito gawin natin. Binibigay sa akin ni Aling Cora yung isang lugar doon sa ilalim ng building niya. Hati tayo. Ito ang bayarin. Binibigay daw po sa kanya ng 80,000, tig 40,000 daw po kami dahil maghahati kami. Bali, meron na po nakapwesto rin sa kabilang tabi. Ako po ilalagay niya sa gitna, tapos siya doon sa kabilang tabi. Ang weekly noon, 2,500. Bali, 10,000 po isang buwan. Tapos, pwedeng hulugan, pwedeng mag-partial daw po kami ng tig 20,000. Bali, 40 po ibibigay. Pero siya po yung
nakakausap na may-ari. Sabi ko, Bina, wala akong ganyang kalaking pera. Sabi niya, Mers, yun naman mga deliver mo sa akin, magpapatuloy ka naman ng deliver sa akin, tapos may mga na-deliver na po sa kanya bago mag-pandemic. Oo. Ayun po, kaya di po ba pagkilos talaga ng Panginoon yun? So wala ka inilabas, ha? Wala po. Hallelujah. Kitang-kita po talagang ang so walang posible sa Diyos. Amen. Talaga pong yun ay tunay na ang Diyos ay patunay na kumikilos talaga. Wala po akong kaalam-alam, ayun ho. Sila po mismo ang nag-alok sa akin at nagkapwesto po ako, pati po yung pagpapagawa kung paano po papaayos ng maganda yung pwesto, paano yung mga lagayan ng mga paninda. Siya na po ang sumagot at lista-lista na lang po. Nung pong panahon ng bilihan, kaltas-kaltas na lang ho dun sa sa mga bayarin niya sa akin, sa mga deliveries ko po sa kanya. Kaya, praise God. Kaya, grabe po talaga ang Pakibasa ginawa naman ng yung Philippians Panginoon. kanina. Filipos. 4:6. Filipos O, ganun na 4:6. nangyari, Opo, no? opo. Ibang klase, no? Kasi Opo. syempre, nanalangin ka. Amen. At hindi ka na, ay grabe. Pakibasa nga po Philippians 4:6. Filipos. The word works. I tell Amen. you, Praise the the word Lord. works. Gumagawa ang salita ng Diyos sa buhay. Amen. Grabe. Filipos 4:6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Amen. At kumilos ang Diyos. Praise God. So, imbis na mataranta, itong madalas mangyari natataranta nga. Kanina, naipaliwanag na natin. Bukod pa doon, itong gawin mo. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin kasi ang bigat talaga ng problema. Mas mabigat ang, kung pag-uusapan ng level ng kalagayan, mabigat po ang inabot nila Sister Mercy noon. Ang Kamamatay lang pati asawa ni Sister Mercy noon, wala na siyang makatuwang noon, no? So nag-iisa po siya at saka yung kanyang isang anak na haharap sa lahat ng pagsubok na yon. Pero number one, huwag magulumihanan. Amen. Tinanggap niya po yun sa Lord at grabe, no, nagdatingan ng lahat ng taong tinawag ng Diyos Amen. para matulungan kayo. 2021 yon. Opo. 2021. May sasabihin ka pa kasi tatanungin ko sana 2024 ngayon, ano nangyari? Ayan. Sige, balik ka, balik. May sasabihin ka pa ron. Okay. So, naayos lahat ng paninda, nakapagsimula kayo sa madalit salita nang hindi ka naglabas na ng pera. Opo, Pastor. Ayun po, tama naman, timing po na, in po season na yon ay nag-uumpisa na po magbilihan. Pero salamat sa Diyos, umabot po sa bilihan yung mga stocks namin na ipinatahi at naubos po naman sa Purihin biyaya ng ng Panginoon. Sa kabutihan po ng Diyos. Hallelujah. Alam nyo, okay na po. Opo, Pastor. Okay na po. 2021 yun, 22, 23. Bukas. Sige nga, kayo na ang maghusga. No, ganyan ba? At nakabalik po sila doon sa Baklaran at ayan po, makikita po natin, hindi yung tindi ng problema ang dapat nating tinututukan kundi yung tindi ng Panginoon. Opo. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon, grabe na ibigay ang kanyang anak. Ay, sabi doon, Romans chapter 8, at magtapos po muna tayo. Romans, para po sapul pa rin ang inyong ang intensity sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 8. Titinan po natin ang Romans chapter 8, verse. Tingnan nyo the word works talaga. Ito sinabi ng Diyos noon. Ilang libong taon na nakalipas, sinulat po ang salita ng Diyos. Ako po ay na-born again, tumanggap sa Panginoon 1984. Yung mga Bible na binabasa ko noon at binabasa ko ngayon, hindi nagbago Ibig ko sabihin, hindi nagbago. Kung gaano katotoo noon, ganun pa rin katotoo ngayon. Kung gaano sinulat ito noon nila Paul, ganun pa rin katotoo ngayon. Tingnan nyo po. Romans chapter 8, verse 30. 31. Hanggang 32.
2. Ayan, pakinggan po natin. Basahin Grabe. po. Opo, Sister Mercy, please. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. Wow. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Kasama ng kanyang anak. Amen? Kung siguro wala na yun dyan. wala na. Sa ibang saalin, ganun. Kasama ng kanyang anak. Kung si Jesus na ibigay niya, ano't hindi niya maibibigay lahat? Kailangan lamang po ng ating tiwala. Kailangan lamang po na buksan natin ang ating puso sa salita ng Diyos. Kailangan lamang po na bigyan natin ng puwang ang Diyos na makakilos. Huwag po ang problemang bayaan kumontrol sa atin. Andyan po ang Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Ano bang masasabi natin dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Ibig sabihin, may lalaban pero hindi mananagumpay. Amen. If God is for us, hindi mo kalaban ng Diyos at hindi ka kalaban ng Diyos. Gano'n man ang yung pagkakamali, ang Diyos ay kakampi mo. Hindi ko sinasabing kinakampihan niya yung mali mo, pero hindi kaaway ang tingin sa iyo ng Diyos. For God so loved the world, John 3:16. Gano'n lamang, pakibasa nga po, John 3:16. Hanggang sa makarating po tayo, sa atin pong pagtatapos muna ng programang ito, ngayong araw pong ito, ngayong gabing ito, John chapter 3, verse 16, Juan 3:16. Ayan, pakibasa po, Sister Lina. Abot ka naman siguro nito. Opo. Juan 3:16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na maayos, buhay na matino, buhay na matagumpay. Yun ang dahilan kung ba't niya ibinigay si Jesus upang huminto ka sa kapahamakan. Kaibigan, kapatid, ang lahat po na natin na pag-aralan ay hindi po mag-ooperate sa buhay mo hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus. Amen. Ang sabi ng John 3:16, ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay si Jesus. So ang ibinibigay, kapag isang bagay ibinigay sa iyo, hindi mo yan babayaran. Opo. Ang tanging ginagawa sa isang bagay na ibinibigay ay, Iingatan. kung ibinibigay ko sa iyo ito, anong gagawin mo? Itatabi. Ayun, tatanggapin. Amen. Hallelujah. Kung si Jesus ay ibinigay sa atin, kailangan mo siyang tanggapin. Pastor, paano pagtanggap? Sister Mercy, pakibasa po ang Romans chapter 10, verse 9. Romans chapter 10, verse 9. Pakinggan po nating mabuti. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Maliligtas sa lahat ng anumang sakit o kapighatian o anuman. Pero kailangan mong ipahayag, sabihin, bigkasin, proclaim. Amen? Amen. Bigkasin, sabihin, ipahayag na si Jesus ay iyong Panginoon. At mananalig ka ng buong puso na siya'y binuhay ng Diyos. Sa makikatlong araw, siya'y binuhay muli. Ang sabi ng Lord, maliligtas ka. Kaibigan, kailangan mo ng Panginoon. Alam mo, ginagawa nga actually ng Panginoong Hesus sa mga oras na ito. Sinulat noon, hanggang ngayon ay nagaganap sa taong hindi pa tumatanggap sa Kanya. Pakibasa po ang Revelation o Pahayag, chapter 3, verse 20. Sister Lina, pakibasa po. Pahayag, chapter 3, verse 20. Pahayag. Opo. Chapter 3, verse 20. Pakibasa po, Sister Lina. Ano po sabi dyan? Chapter 3, verse 20. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Hallelujah. Si Jesus ay kumakatok. Kapag sinabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Yun ang pagkakataong binubuksan mo yung puso sa ating Panginoon. At ang sabi niya, magkakasalo na tayo. Sasamahan kita sa iyong buhay. At ang sabi ng Romans chapter 8 kanina, kung hindi na ipagkait ng Ama ang kanyang anak, ano? Amen? Amen. Kung hindi niya ipinagkait, lalo ng ibang bagay, kaya niyang ibigay. Kailangan mong Panginoon sa iyong buhay. At tayo po'y tutulungan ni Sister Mercy sa pamamagitan po ng isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ang panalangin ito'y
bibigkasin ni Sister Mercy at uulitin po natin nagmumula sa ating mga puso. Sister Mercy, please. Sige po. Makiisa po tayo sa panalangin. Kung nais po nating maranasan ang pag-ibig at pagkilos ng Diyos sa inyong buhay, tayo po'y manalangin. Banggitin niyo po ang panalangin ito. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin. at matapos po At matapos po, at sa ikatatlong araw, at sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli. ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan na mga tatamasahin ko na mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari sa akin. ang maghari sa akin. Amen. Amen. Wow, congratulations. Totoo po yun, Congratulations ano? po. Hindi joke yun. Matapos mong tanggapin ang Panginoon, meron po mga pagbabagong mangyayari. Kasi dati na kay Satan ka, kaya puro kalokohan ang nangyayari. Pero matapos mong tanggapin ang Panginoong Yesus, dadaloy sa iyong buhay ang biyaya, ang pagpapala, kaayusan. No? Sabi ng iba, hindi lahat ganyan ang mangyayari. Kung hindi gano'n, ninakit satanas ka pa. Yes, may problema na katulad ng naranasan namin, pero hindi porke yan ang nagaganap, yan ang dapat mangyari. Pag kumilos ang Diyos, makikita natin ang tunay na dapat mangyari, ang kaayusan at katagumpayan ng iyong buhay, sapagkat yun ang nais ng Diyos. Amen. So, see you po sa susunod na pag-air po namin at ng programang Cheer Up, The Word Works program. At kayo po sasabihin namin sa iyo, you are blessed. Blessed. Bye-bye. God bless you. I love you. Praise God forevermore.
Amen.